Hi everyone, good evening. Welcome sa ating episode tonight. Hindi ko alam kung saan ko siya pwede maisingit talaga sa schedule ko. So, ang ginawa ko na lang ay, since masking night ko ngayon, ang gagawin ko ay habang nagmamask ako, ay saka ko na lang ikukwento sa inyo yung episode na ito. Ayun yung ikukwento ko sa inyo ngayon, yung tandem sky jumping na ginawa namin sa Siquijor. While magmasking tayo, so let's say 15 minutes na episode. So guys, I actually jumped out of a perfectly good airplane. Akala namin exactly hindi siya mangyayari. So today, ikukwento ko sa inyo yung buong experience ko, ano dapat mong malaman bago ka mag-skydive. Yung hindi nila sinasabi na step by step, dito ikukwento ko at mararamdaman mo talaga na that is the insane jump na gagawin mo talaga sa iyong buong buhay. May mga bagay kasi na sasabihin nila sa iyo, pero hindi siya exactly what you think it is. May mga bagay din na hindi nila i-cover hanggang nandun ka na mismo sa pintuan ng plane. So today, kukwento ko sa inyo yung buong experience ko, ano dapat mong malaman bago ka mag-skydive. Yung mga hindi din nila sinasabi, step by step din kung ano yung mararamdaman mo, pero worth it talaga siya. Pasensya na sa akin. And of course, the biggest lesson na natutunan ko after the insane jump. Ayan na. So, unang-una, parang mali. Unang-una, let's talk about the basics, okay? Ayan. Unang-unang requirements dito ay yung waiver. May pipirmahan mo ng waiver. May weight limit sila, usually around 90 to 100 kilograms. Tapos, syempre, may waiver ka na pipirmahan doon na dapat na-understand mo yung risk. Tsaka kung may health conditions ka, like heart problems, back issues, or breathing difficulties, better mag-consult ka muna with your doctor, lalo na kung yung may mga high blood pressure pa. Number 2, sa clothing naman at saka sa mga gears, kailangan ang suot mo doon ay comfy. Kasi pag hindi comfortable yung sinuot mo, baka mahirapan kang kumilos. So, nakita nyo dun sa video ko, yung sinuot ko ay black shirt and naka-leggings ako. And then, nag-sneakers na lang din, nagsapatos. Yun yung comfy sa akin. And then, make sure talaga nakatali yung buhok mo. Even yung dito, yung kung may bangs ka, maglagay ka na lang ng headband. So, yun lang naman. Kasi yung buhok mo, ayaw nating mapunta yon sa mukha ng skydive driver natin. So, yun yung mga tips ko na pwede kong ipabaon sa inyo in case na gusto nyo din. So, clothing and gear, bibigyan ka naman nila ng goggles or kung meron ka, pwedeng yun ang gamitin mo. Pero honestly, comfy clothes are fine naman. Next natin na pag-uusapan ay mindset and mental prep. Kahit gaano ka pakatapang, you will still feel nervous talaga. Normal naman yon. Kasi ako mismo, parang cool talaga ako sa umpisa. Kasi I did the bungee jumping na sa Singapore, sa Sentosa. Kinakabahan talaga ako. Pero tandaan niyo yung tandem instructor ninyo, sanay na yan sila at saka thousands of jumps na yung ginawa nila. So, yung mindset lang talaga dito is trust is the key. Parang madilim dito. Okay, ano yung mga hindi nila sinasabi? Ito yung pinaka-juicy na part. Yung mga hindi nila usually sinasabi sa iyo ay yung paghihintay, the waiting game. Akala mo pagdating mo doon diretso na agad, pero hindi. Ang dami pang nakapila ahead of you and pwede ka pa maghintay ng ilang oras bago ka makasakay ng plane. Yung actual na nangyari sa amin kasi, dapat Monday, dapat magsisimula kami 9 a.m. yung schedule sa amin. Pero naka-jump kami by mga 12 na kasi may mga nauna pa sa amin. Kasi nung flight the other day, nireschedule sa day namin kasi nga masama yung panahon.
the other day. Yun pa pala ang kailangan natin tandaan, pag nag-join tayo ng ganito, we must consider on our schedule the weather as well. So for example, pumunta kayo ng Siquijor, you will spend at least 3 to 5 days lang man. Gawin nyo na una-una. Sa first day nyo pa lang, doon nyo na isingit yung skydive ninyo kasi may tendency na pwede siyang i-reschedule the next day na naman or the next day in case na masama ang panahon. And then sa waiting ninyo, normally nagtatagal yan siya ng 1 hour pataas, depende pa kung may mga nauna sa iyo. Kasi ganito yung mangyayari. Example lang ha, kahit na 9 o'clock yung schedule namin, ang mangyayari doon, we will do the waiver signing. May ipapakita pa sa inyong video, ipapanood pa kung ano yung list. That will take like 20 minutes. And then signing ng waiver, another 10 minutes. Let's say 30 minutes ang total. And then nagpe-prepare na yung pilot and then yung skydive driver ninyo nung mga shoot na gagamitin. And then, lalagyan kayo ng harness, another 10 to 15 minutes, kasali na ang briefing nila. Tapos niyan, pupunta na kayo ng port, ng airport, sasakay ng plane. It will take you 30 to 45 minutes para makaabot kayo dun sa desired level, which is 10,000 feet. And after, dun pa talaga mangyayari yung actual free fall and dive na mga around 7 to 10 minutes. So, usually 1 hour and 30 minutes. Kung may nauna sa'yo na isang tao or pair, yun yung usually na hihintayin mo bago ka makalipad ng sa iyo. So, mga 1.5 hour to 2 hours yung waiting mo bago ikaw. Pag may isa na nauna sa iyo. Pero, pag madami pang nauna talaga sa iyo, mas matagal lang hihintayin mo. So, sana lang, ang best time talaga na mag-jump tayo ay morning. So, sana hindi naabutan ng hapon, no? Kasi, yun pa din ang mas maganda yung morning jump. Number 2, na pag-uusapan natin na hindi nila sinasabi ay yung harness discomfort. Yes, hindi po komportable yung harness nila. Masakit. Kasi una-una tight and then pag malapit na kayo mag-jump, ihigpitan pa yan nila lalo. Okay? So magiging close na kayo talaga nung skydive driver. Hindi siya comfy talaga, promise. Kasi medyo masakit siya. Minsan sa legs, minsan sa shoulders din. And during free fall, yung pagbagsak ninyo, masakit din siya. And yung stabilize na siya. Kasi parang, dito may ipit. Naipit talaga ang chest ko, guys. At saka nagreklamo ako. Sabi ko, parang masakit na yung chest ko. And later on, in-adjust naman niya inopen na yung canopy. In-adjust na yun siya. So, medyo gumaan na yung pakiramdam. Nawala na yung sakit, no? Pero tiisin lang natin kasi yun talaga yung protocol nila, safety first. So mabuti na yung mahigpit, mabuti na yung discomfort kaysa sa maging kwento na lang tayo. Ang next na hindi nila sinasabi sa inyo ay plane riding up or the plane ride up. Ito yung pinaka nerve-wracking for me. Kasi yung paakyat na kami, naririnig mo yung ingay ng eroplano. Nakikita mo na palayo ng palayo yung lupa, tapos everyone inside, even na kami lang dalawa ni Madam Glory, ni Madam Tenji dun sa loob, parang ang tahimik talaga namin. Syempre parang tense ka and then hindi mo naman close yung si skydive driver, hindi din kayo nagchichika-chika, ang senyasan nyo lang ay ganun-ganun yung mga senyasan ninyo. And para sa camera, hi, call nilang attention mo, hi, yun lang. And the rest is parang tahimik na talaga kasi hindi naman nawawala yung tension. And then, yun nga, everyone is tahimik and parang lahat nagpe-pray na lang silently. Okay, yun yung experience namin. Number 4 na hindi nila sasabihin sa iyo is the breathing in free fall. Paano ka dapat huminga pag sa free fall? Okay, kailangan daming TikTok ngayon, doon na lang tayo mag-research, ang daming YouTube, kaya ako gumawa ng content na ito. So everybody will know what will be our strategy on the breathing in free fall. So dahil sa bilis ng hangin, parang ang hirap talaga huminga. Pero ang yung trick dito, you just have to scream. Kasi kapag sumigaw ka, marirealize mo na okay pala yung paghinga mo.
So, yun. Isigaw lang talaga natin. Ako kasi nangyari sa akin, hindi ako sumigaw. Ang nangyari ay, sumigaw ako ng kaunti kasi yung pag-open ng door, ako yung nasa door kasi, so pag-open, biglang shoo, yung hangin sa akin, din, grabe kalamig. Ang lamig niya. And yung sabi ko ay, parang napaganyan lang ako, napaganyan lang talaga ako, natatawa ako sa sarili ko every time na alala ko yun. So, and then yung pagbagsak na, hindi naman ako mapapasigaw. Ang sabi ko lang, parang walang may lumabas na boses sa akin. Kasi if meron naman talaga, maririnig mo yun na you have that voice there na parang maririnig mo. Pero sa Insta360 kasi, wala nang narinig. Sa GoPro, wala ding narinig na boses ko. So, hindi ko alam kung nakasigaw ako noon. Kasi, masyado kang nalulula talaga pag nasa taas ka. Gusto mong tingnan yung sa ilalim, yung mata mo parang naikot-ikot lang talaga. Kasi gusto mo makita yung view. Yun talaga yung pinakamaganda. Yung pinaka-best part noon. Gusto mo lang makita kasi ang bilis lahat ng pangyayari. So, you have to enjoy that. Number 5 that they won't tell you is the noise level. Guys, free fall is loud. Hindi siya tahimik talaga. It's very, very, very loud. Kasi naririnig mo yung eroplano, naririnig mo yung hangin. Para kang may ulo na nakalabas sa kotse na umaandar na yung speed ay, let's say, 200 km per hour. Parang ganun. Ilabas mo yung ulo mo na kahit 100 lang, di ba? Parang mabilis na siya, parang hindi mo na naririnig yung palibot. How much more pag 200 km per hour yung ingay? Try nyo lang. Yung katahimikan, mararamdaman mo lang siya pag nag-open na yung parachute. Okay? So, sobrang bilis ng pangyayari. Sobrang bilis lang. Parang hindi nakaabot ng 30 seconds. 10 seconds, pag ganun-ganun, and then lalabas yung maliit na chute. Yun. And then, after nun, yung canopy na talaga. Okay? So, sana ma-experience nyo din, no? Okay. Ano yung mga experience natin dito? Okay, step by step natin, ha? Yung first natin is yung boarding and ascent. Uupo kayo sa maliit na plane, tapos shoulder to shoulder, edi ako habang paakyat, tumitibok yung puso ko para bang bass drum, boom, 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 boom. Pero hindi naman halata, kasi nga, nagawa ko na siya sa Singapore dati, yung yung bungee jumping. So, ako parang ready na talaga ako. At saka, confident naman ako na meron akong skydive driver. Pero ang ano ko lang kasi, masyado na siyang mataas. Okay, 10,000 feet Okay. And then, sunod nun, yung what you will experience, diba? Una, yung boarding and ascent. Number 2, yung pag-open ng door ng eroplano. Ito yung pinaka-surreal talaga. Biglang bubukas yung door, sobrang hangin, sobrang ingay. Tapos makikita mo na lang yung ground na parang miniature na siya, ganun kaliit. Doon mo masasabi na, teka, gagawin ko ba talaga ito? Am I going to do it right now? Kasi may option ka, pwede kang humindi, pwede mong ituloy. Pero since andun ka na sa taas, wala ka ng choice, ituloy mo na lang talaga. Next natin, yung jump mismo. Number 3, the jump. You will experience, para may visualize kayo, no? So, number 1, boarding. Yung paakyat kayo, boarding yung paakyat. Number 2, pagbukas ng pinto. Number 3, yung paglukso. So, akala mo, yung paglukso mo talaga, kasi mabilis lang talaga, papalabasin yung paa mo, and then after nun, gaganon lang siya, poke, and baba na kayo. So, akala mo, yung stomach mo, magda-drop siya na parang roller coaster. Pero, hindi mo talaga mararamdaman na biglang bagsak ka. Mas mararamdaman mo pa sa roller coaster. Kasi sa Singapore, sumakay din ako dun sa parang anaconda, yung ganan biglang bagsak na rides. Iba din yun eh. Grabe, iba lang feeling din talaga. Kasarap balikan, no? Pero, mahal. So, wag mo na. So, yung jump, okay lang naman siya. Kaya, dapat i-enjoy nyo lang kasi mabilis lang ang lahat-lahat. Okay, next is yung pag-jump ninyo, yung free fall. So, yung free fall, yung bagsak ka lang na parang, wow, parang ang bilis. Ang bilis talaga. Tapos, rinig mo yung hangin. Parang kang nagtatumbling-tumbling. Ang mata mo nag-iikot-ikot. So, yung free fall, around 32 seconds naman yun siya. Parang ang bilis, parang sa akin, parang 20 or 10 seconds lang. Tapos,
pure adrenaline talaga yung mafe-feel ninyo, no? Yung wind, the wind just slapping your face. Kita niyo yung mga mukha namin, hindi mo na maano, even your skin, iba yung epekto ng skin pag natamaan ng hangin pag natama sa skin natin. Sobrang overwhelming niya talaga. And then the feeling na weightless ka, and then time slows down, yun, mararamdaman mo yun sila. So sobra siyang overwhelming, pero in a good way talaga. Basta in a good way. And then, next mo na ma-experience doon yung parachute deployment. Ano yung parachute deployment dito? Yung suddenly, mafe-feel mo na, whoosh! Parang hinata ka pataas, tapos biglang tahimik. Yun. From chaos to peace, instantly. Makikita mo na yung view, sobrang ganda. Kasi una-una, di ba sabi ko sa inyo, masakit yung chest ko. Kaya pag open nung chute, and then nagplastada na kaming ganyan, tinanggal na yung parang medyo lock, parang pinaluwagan niya. Instant relief, nawala yung malakas na hangin, at makikita mo na lang yung view. Ang nakalimutan ko lang mag-swallow, kasi sinabi sa akin na mag-swallow para hindi ka mabingi ba. So, nakakalimutan ko mag-swallow. So, ayun, medyo nabingi ang ate nyo. Kaya sabi ko, ouch, parang masakit yung aking tenga. So, need din pala mag-swallow. And then, next na you will experience is the landing. Usually, nakikita nyo dun sa video na in-upload namin, butt slide ang tawa dun. Butt slide, puwet na slide. Pinataas yung paa namin. I think may nangyari na siguro niya ng mga instances na accidents or maliit na problema kasi paulit-ulit nilang sinasabi sa taas pa lang. Sinasabi nila na iangat ang paa, pinapractice na. Kaya nakikita niyo sa video namin na pag landing nakataas na ang paa kasi inuulit-ulit talaga yan. Hindi siya kasing intense tulad ng iniisip nyo ha. By this time, promise, pag landing na, nakangiti ka hanggang tenga talaga. Mukha lang siyang mahirap, pero pag malapit ka na sa lupa, kusa lang talaga mag-angat yung paa mo. Kasi hindi naman siya masakit pag slide nila sa pag slide nila sa grass, hindi talaga siya masakit. And very soft landing lang talaga siya. And napakagaling ng mga skydive driver. So, kung ako yung tatanungin nyo, is it worth it? Well, worth it ba siya talaga? Lalo na dun sa gastos. Kasi, if you have listened to my sister's vlog, ang gastos doon ay nasa around 25,000 yung nabayaran namin, kasama yung 360 camp. Kasi pag isa ka lang, ang mababayaran mo mga 28,000 kung mag 360 ka. Pero kung magkuha ka ng extra skydive driver para may third person na mag-take ng video mo sa malayo, another 10,000. So, mababayaran mo is 30,000. Pag naman, dalawa kayo sa isang plane, and for example, kami ni Madam Tenchi, sabay kami, pag dalawa kayo, ang babayaran nyo is 21,500 lang. May free na yun siya na GoPro. Pag naman sa akin, may free na yun na GoPro. So, since nag-decide kami na mag-add kami ng 360, kasi iba din ang effect ng 360, additional 3,000 yun siya. So, mga 25,000 talaga ang nabayaran namin just for skydiving, So, mas makakatipid talaga kayo kung makakahanap pa yun ng pares kasabayan ninyo. Sayang din yung 3,000 kasi hindi ko alam kung may mga groups lang sila na pwede kayong maghanap ng partner. Pero sana meron, o kung may kasabay. Pero kasi ang iba, pinag-ipunan na nila, so okay lang na mag-isa sila, parang ready na, pero mas nakakatipid pa din. Kasi mas masaya yung may parang karamay ka sa taas na first time din, nag-iisa ka din siya, parang may support system ka na din ba kahit hindi mo siya kilala. Nagkataon na talaga na kami mga kapatid ay go, let's do this, it's now or never. Parang ganun yung nangyari sa amin. Malapit na matanggal ang aking malapit na matuyo. So, worth it ba siya talaga? For me ha, ang sagot ko ay yes. Big letters, Y-E-S. Kasi, if you want a once-in-a-lifetime adrenaline rush, eto yun, check na check. If you want to conquer your fear, eto din yun, another check. Ano pa? Kung gusto mong patunayan sa sarili mo na kaya mo
well, double check again. Kasi madami nung nagpupunta doon para lang sa hindi lang para lang, sorry, to celebrate their birthday. Hindi sila maghahanda. Andun yung parents nila, even siya, yun lang, may hawak agad na happy birthday banner pagbaba nila. Kasi parang gift mo na yun sa sarili mo eh. Basta, kung may pera kayo, pag-ipunan nyo, worth to try it talaga. Pero real talk lang natin, mahal talaga siya. At warning lang ha, minsan, isang jump is not enough. Gusto mo nang ulit-ulitin. And parang sinasabi ko sa sarili ko, gusto ko siyang ulitin sa Dubai. Gusto ko siyang ulitin, pero magtatrabaho muna tayo. Always remember this, kung may extreme fear of heights ka or heart limitation, this is not for you. Kaya safety first pa din kayo, okay? Kasi may waiver kayong pipirmahan na kahit na maliit lang yan, na disgrasya, or maliit lang na dahil hindi mo na yung paa mo, basta anything na disgrasya, andun sa waiver, isa-isa mo yung pirmahan na zero liability sila. And if ever mag-insist ka ng file ng case pa din sa kanila, lahat ng gagastusin sa part nila ay ikaw pa din ang magbabayad. Yun. Ang laki ng risk nito. 100% risky talaga siya. Ano yung mga lesson learned ko dito? Ito yung mga pinaka-importante sa akin, Kasi nagawa ko na siya dati, 'di ba, sa bungee jumping. Doon talaga ang pinakatakot na takot ako sa bungee jumping kasi wala kang kasama. Ako lang noon. And nung nasa taas na ako, gusto ko talagang umatras. Pero palagi nagpo-push sa akin yung mga crew na, "Ma'am, andito ka na. Gawin na natin ito. We are not going to push you. You are going to push yourself forward. Wala kaming gagawin." And to be honest, they don't push you talaga. Hintayin nila na ikaw ang mag-step forward. Yun yung nangyari sa akin sa Singapore. So dito yung lesson learned ko naman dito sa skydiving is, I think una is fear doesn't mean stop. Natutunan ko kasi na fear is actually a sign of growth. Kung tumalon ka pa rin, kahit takot ka, grabe yung confidence boost nun. Number 2 is, You just have to trust someone. Trust is very powerful here. Kasi imagine I trusted a complete stranger with my life, for like 1 hour. Nakakakaba siya. Pero at the end, you will realize na hindi lahat ng tao dapat katakutan. Next ko na natutunan is the perspective shift. Kasi from 14,000 feet, dun mo malalaman na yung mga problema mo pala, very small lang yan. Parang it is a life reminder na ang ikli ng buhay. Kaya we don't waste it. Yun, maliit na mga realization pero ang laking impact. Number 4 is, you must do the hard things. Yung mga bagay na nakakatakot sa simula, yun yung magiging best memories talaga natin. So, guys, that's my tandem skydiving kasi parang dry na siya. Sasummarize natin. That's my tandem skydiving experience. Ang dami kong natutunan, ang dami kong naramdaman at sobrang worth it siya for me. Kung nasa bucket list nyo ito, please don't overthink. Just go for it. Hindi siya magiging exactly as you expect, pero it will be unforgettable. Now, yung question, would you try skydiving? At kung nagawa nyo na, ano yung experience nyo about dito? Comment down below kasi gusto kong marinig yung kwento din nyo. Thank you everyone and good evening. Ayan, tapos na din ang aking pagchichika-chika sa inyo. Nag-enjoy ba kayo doon? May mga natutunan ba kayo? Medyo mabilis lang, mabilis talaga ako magsalita. Ilang days na after nung skydiving.
nag-enjoy pa din kami panuorin paulit-ulit ng mga kapatid ko yung experience namin. And you know what? Our mom wanted to do it too. Paano yun? Parang ako kinakabahan sa mama namin pero gusto talaga niya. So, nag-usap kami magkakapatid na mag-ambag-ambag para maka-jump si mama. Kasi gusto niya talagang gawin. Okay, by the way, ang ginamit kong mask dito is isa sa mask na ini-export ko from Thailand. This is the AC Touch Up Moist Skin Mask for moisture. Kasi para nag-dry talaga yung skin ko galing dun sa bakasyon. And of course, this is only hydrating skin and smooth skin texture. Hindi kasi ako yung klase na mahilig sa whitening. So, ito ngayon yung so far na mini-maintain ko. Moisturizing lang talaga siya. Soothing, hydrating, yun. So, yun lang everyone. And ang dami ko pang pending, no? Sana ma-edit ko. Lumamig na ang aking tsaa. Thank you everyone. Sleep well. May gym pa tayo bukas. Good night everyone. Heart from Achi.